Isang Kapampangan culture expert, bago pa man makilala bilang tusino ang manamis-namis na putahing ito ng karning baboy, pindang ang tawag dito ng mga Kapampangan. Ang pindang ay isang Kapampangan na salita na ang ibig sabihin ay pagbuburo. Unang-una, yung terms, no? Yung pindang, as a Kapampangan term, ang original meaning yan, hindi naman yung curing, o hindi naman yung way of preserving, kundi yung shape. Yung shape ng meat. Pag sinabing pindang noong unang panahon sa Pampanga, ang ibig sabihin nun yung strips, parang bacon. So, verb din yan. Pinindang mo ang baboy, ibig sabihin, kinat mo yung baboy, meat, into strips. So, anong gagawin mo sa strip na yun? Kung minsan, binibilad mo sa araw, o kung minsan, linalagyan mo ng asin, fine-ferment mo. So, eventually, nag-evolve yung term na pindang into the curing mechanism or procedure. So, nung una, dinalagyan lang ng asin yan. Marami namang asin sa Pampanga kasi malapit naman sa dagat yung Pampanga. Isa sa pinakamatagal nang nagtitinda ng pindang babi sa palengke ng San Fernando si Apong Nina. Ang babi ay salitang Kapampangan na ang ibig sabihin baboy. Tradisyonal at mano-mano pa rin ang paggawa ng pindang babi ni Apong Nina. Gawin po natin asukal, salt, curing powder, konting pampalasa. Haluin po natin para magandang mamix sa karne. Noong wala pang curing powder, asin lang daw ang ginagamit nila dati. Pagkatapos po, ihahalong mabuti para tanggapin ang sangkap. Nilalagyan niya rin ito ng kaunting food coloring. Pagkatapos timplahan, pwede na itong iprito. Ilang minuto pa, pwede nang lantakan ang pindang babi. Bukod sa masarap na ulam sa sinangag na kanin, pwede rin itong ipalaman sa tinapay. Sarap naman, matamis. Malambot. Ito kasi yung parati kong binibili. Hindi lang baboy or pork ang pwedeng gawing pindang, pwede ring kalabaw or pindang damulag kung tawagin sa Kapampangan. Apo. Ilang years na po kayong gumagawa nito, Sir Jerry? Ano, 39. 39 years. Wow. Kasi walang ganong cows dito sa Pampanga. Kasi walang ganong grasslands, no? Marami rito yung mga fields, swamps, which is favorite habitat of the carabaos. So, ang kalabaw, siguro pag matanda na, o tinamaan ng kidlat sa bukid, o nalunod, o kinagat ng ahas, namatay, then di nila pababayaang mabulok yan. Kailangan i-ferment nila, i-preserve nila. Pasok natin yung karne. Madali lang ito. Ito, juice. Ano po to? Pineapple Yes. juice. Oo. Tapos ito, asin. Ang daming asin yan, ah. Ano po Pure- tawag dito? Pure salt. Ha? Pure. Curing salt. Oo, yan. Tapos yelo. Lalagyan ng yelo. Para saan yung yelo? Yung yelo kasi pagka yung umiikot yan sa mixer, di ba yung yelo binubugbog niya yung... Ah, yun yung parang nagiging tenderizer. Oo, tenderizer. Ah. Hindi ka mukha sa isa-isa lang pupukin mong gano'n. Tapos, sugar na lang yan. Papaikutin ang karne ng kalabaw sa mixing machine sa loob ng 15 to 30 minutes. Pagkatapos, i-imbak sa isang lalagyan ng tinimplahang karne ng 3 to 5 days. Masarap pa to? Oo. Maasim. Maasim. Maasim yung amoy. Yung asukal, parang naging suka. Oo, yun. Parang ganun, ano, after ilang days, ano? 3 days yan. Parang, alam Mataasim pa yan pagka tumatagal. Oo, parang alam niyo yung amoy ng tuba. Tuba. Parang may pagkaganon Oo, yung amoy Tuba. niya, no? Mm. Okay, so mamula-mula pa siya. Oo, pag So 3 yung days. iba pwedeng ganito, gusto na nila 3 Oo. days. So, ano Ayaw naman, nila. Ito naman, sobra na yung, ano yan, maasim na talaga yung maasim na ilang talaga. araw na po ito? 5. 5 days na to. Yan, medyo maitim-itim na maputla-putla na yan. Oh. Ay, oo, mas maitim na siya ang kulay. Bakit po nagkaganon? Siyempre, ano yan eh, yung umaasim na siya, umaasim. Tapos pagka tumagal pa yan, puputla na yan. Anong mas masarap, yung 5 days o yung 3 days? Yung 5 days, Ah, yung 5 days. Pero hindi po ba ito matigas kapag... ay, hindi malambot. Paano po niluluto ang Pag niluto mo yan,
kuha ka, tapos iwahin mo muna ng bite size. Maliliit. Tapos lagyan mo ng konting tubig, boil mo muna. So kailangan ipakuluan muna. Oo, kasi matanda yung kalabaw eh. Di ka mukha ng baboy, 4 months, 5 months, pinapatay na. Oo. Yan, taon yan eh, bago patayin. Oo. Kailangan boil mo muna. Oo. Tapos pagka tumutuyo na yung tubig, lagyan mo na ng mantika, low fire. Sa pandesal. Oh, matamis ha? 5 days na yan. Ini-imagine ko na parang Hindi, parang hindi naman. maasim. Hindi pa yung ano, pagka tumatagal na talaga. Masarap ha? Hmm. Matigas lang. O siyempre, ano, Makulat lang. pag bago. Bago pa yun eh. Marami-raming nguyang gagawin dito. So, sa unang subo mo, manamis-namis siya. Na maalat-alat ng konti. Pero, pag nalunok mo na siya, may aftertaste siyang para maasim. Ganun talaga. Doon mo na lang nalalasahan yung asim kapag nilunok mo na siya. Habang tumatagal. But initially, manamis-namis, parang tosino yung una. Tapos, uy, parang hindi to tosino ah. Parang may asim siya ng konti ah.